Tanungan, how to share the gospel to people who are experiencing gender crisis. So, Hello! Kamusta po ang bawat isa? Ayan, dito ulit ang Payong Kapatid para sa ating second part dito sa Osaka, Japan. Ayan. Ayan. Siyempre po, kasama natin muli si Ate Tosca, si Attorney Hannah, at ang inyong lingkod. Malulungkot man kaming sabihin na hindi pa rin namin kasama si Kuya Erwin, hindi siya nakaabot sa kanyang biyahe. Kulang sa pamasahe. no, hindi ho! Hindi, joke lang. Joke lang po. Kuya Erwin. Alam mo, may kanya kasi siyempre mga schedules na po kaming lahat. Yes. Nagkataon lang na napunta rito dahil siya mag-anak mo rin, di ba? Alam po, ang galing-galing po ni Lord kasi yung inimbita po kami ni Pastor Bong or Kuya Bong na pumunta sa Osaka, Japan. Nagkataon na yung aking kapatid na matagal ko nang hindi nakikita 2020 pa. Aba, nandito sila. At last year pa din pinlano ang trip. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti niyo. Palakpakan naman natin si Lord! Yes. Di ba? No? Grabe. Nakaka-amaze yun, alam niyo ba? Kasi hindi sinasadya yun Hindi eh. ho. Hindi sila nag-uusap. Oo, Di ba? tapos Magtatagpo sila sila dito. pa di ba? nagbayad nung kinain namin. Ay, yun, Grabe. hindi. Sana sinama po kami. Grabe naman, Kuya. Ito naman, sa kabilang bahagi, ito naman nakakatuwa. Si Atty. Ano, may kwento rin yan. Kasi, Meron din. birthday ng mami niya. Happy birthday, Mother! Sinisikreto nila, o, di ba? Akala ko nakaladkad lang ako. Grabe naman. Di naman. Nahila. Hindi naman. may crooked plan. Ang galing po ng Lord kasi last minute lang din yung visa namin. So parang few days before lang or 1 week before lang bago yung flight namin. Doon lang siya na process, na approve. So sa awa talaga at pinlano talaga to ng Lord kasi pwede niyang i-deny yung visa namin. Pero praise God po. Yan. Amen. Yes. Praise God! Di ba? Lahat may kwento eh. Di ba? Kaya alam mo hindi ito aksidente. Amen. At, yes. Sige, Kuya. Ayun, itutuloy na natin, Oo, di ba? ito, hindi ho aksidente ang mga katanungan dahil talaga pong live from the audience. Kaya, umpisa na ho natin. Okay lang ho ba? Okay ho. So, Kuya Bong, ready na ho ba? Sige, si attorney, ready. Ay, ito, pwede. Ito. So, ito po yung first question. I have a feeling towards same sex, but I'm doing everything I can not to feed them or act on them. Every night I pray and ask God to take these feelings away. It seems like a lifelong battle for me. It is wrong to simply have feelings even if I'm not acting on them. How should I understand these feelings in light of my faith? So, yun po ang katanungan. At actually, medyo connected din po yung ibang katanungan. How to share the gospel to people who are experiencing gender crisis. So parang ganun din po, no? And how to ministry family who are not yet Christian. Ayan, actually, ito po ay talagang legit na mga struggles natin mga Kristiyano, hindi po ba? Hindi porket Kristiyano, wala na ho tayong struggles. Tama po ba yun, Kuya? Tama. May struggles tayong mga Kristiyano. Ang hirap po talaga maging Kristiyano. Grabe. Hindi mahirap. Ano? Imposible. Imposible pala. Oo, imposible. Pero alam nyo, ikaw may struggle ka ba? Ay, grabe. Grabe naman. Baka mas nakaka-identify ka eh. Baka sa relationship. Dito lang. Maliwanag tayo. Hindi, kaya ko tinanong may struggle ba siya, hindi about the same question na struggle nila. But all of us have struggles. Hindi naman lang yan pare. Iba-iba lang yan. Kunyari, tayo, may mga ilan na ang struggle nila ay same sex. Yung iba yung struggle nila, talagang ang dami lang gusto. Di ba? Hindi lang isa gusto nila, dalawa. Kaya kinakanta pala, sana dalawa ang puso ko. Di ba? Yung mga ganong kanta. So nagpapakita lang na talagang nag-struggle ang tao. Yes. And that struggle, lagi nandiyan yan. Even Paul, Christian na, sabi niya, alam ko yung gusto kong gawin na mabuti, pero nagagawa ko yung ayaw ko na siyang masama. Sabi niya, anong nangyayari sa akin? Sino magliligtas sa akin dito? Ibig sabihin, talagang na-experience niya yun. Ngayon sabi niya, buti na lang si Jesus Christ, di ba? Biglang sinunod ko, si Jesus Christ, yung tagumpay natin. Kadalasan, yung struggle, kaya tayo nahuhulog kasi we focus on our struggles instead of focusing on God, focusing on Jesus. Kasi ang tendency ng law, pagka yung law na ayaw ni God to, parang wala kang freedom na isipin ano yung gusto niya. Nakarinig na kayo ng mga pagkain na bawal sa ito. Tapos sasabihin mo, ano na kakainin ko? Di ba?
Sa dami naman ng pwede. Ba't hindi natin inisip yung mga pwede? Ba't iniisip natin puro bawal? Ganon din sa atin. Ba't natin pag-focus sa struggles na pwede naman tayo mag-focus sa mga bagay na hindi tayo nag-struggle? Di ba? Mag-focus tayo sa pinagagawa ng Diyos. Mag-focus tayo sa pagmamahalin ng Diyos. Mag-focus tayo lumago yung ating relationship kay Jesus. Huwag natin mag-focus sa struggle. At kung magkamali tayo, bangon tayo ulit. Tulungan tayo ng Diyos. Kasi nga, as we focus on Jesus, doon nyo maintindihan, doon nyo lang na-overcome yung struggles. Di ba? Parang kung nag-aaral ka mag-bike, hindi ka naka-focus na malalaglag. Naka-focus kang mabalanse. Sino sa inyo nag-aaral na mag-bike? Nakapag-bike na kayo, di ba? Ang fino-focus nyo ba, matumba? Hindi. Ang fino-focus nyo pa paano hindi matumba. Minsan nga hindi nyo na naisip eh. Basta dire-diretso lang kayo, hindi ka natutumba. Diba? Kasi ganun din ang bagay ng Kristyanismo. We focus on Jesus and let God deal with the struggles without... Kasi pagising pa lang, ay naku, yung crush ko. Struggle talaga yan. Iniisip mo siya laging crush mo eh. Bakit hindi mo isipin, Lord, anong papagawa mo sa akin yung araw na to? Di ba? Lord, saan ako makatulong sa araw na to? Paano ako magiging blessing sa ibang tao sa araw na to? Di ba? Kasi halip na iniisip mo yung pakiramdam mo, yung gusto mong, masatisfy yung gusto mo. Kaya naiisip yan kasi nga, doon tayo nakafocus. Dapat mag-focus tayo sa Panginoon Diyos. Alright? Ayan. Thank you po, Kuya. So, ito po, kumbaga kung may struggle ho tayo sa same-sex relationship, paano naman, Kuya, yung struggle ng yung suicide? Ayan. Meron mo kasi nagtanong patungkol sa suicide. Ito pong tanong, if yung sin natin forgiven yesterday, today, and tomorrow, if you commit suicide, makakapunta ka ba sa langit? Ayan. Medyo relevant po yun ngayon, Kuya. Ayan. Gusto ba't sagutin? Ako na. Medyo mabigat. Okay. Hindi, kasi baka gusto yung sagutin. Hindi. Ano mo nakakatawa? Yung mga tatanong na ganyan, pinatawad na tayo. Ngayon, pa nag-suicide ka ba, pupunta ka ng langit? Tanong ko, iniisip mo bang gawin yun? Bakit mo tinatanong? Hindi, kung papunta ka ng langit, ang iniisip mo langit. Huwag mo isipin yung magpapakamatay ako. Okay. Ngayon, bakit pa natin nararanasan yon yung gusto mong pakamatay? Kasi parang iniisip mo, wala ka ng pag-asa sa lupa. And kung meron ka man naririnig na sasabi sa'yo, magpakamatay ka na, sasabihin ko na sa'yo, ngayon pa lang, lahat ng tao may naririnig. Iba-iba lang ang volume. May malakas, may mahina, lahat dumadaan doon. Kaya don't ever think that you are an isolated case. Minsan kasi pinipili na parang ako lang ata dumadaan sa ganito. Kahit nung bata ako, nakakarinig ako noon. Naglalakad ako noon, sabi ko, Panginoon Diyos, nilikha mo lang ba ako para maghirap? Kaya gusto ko nang magpakamatay. Nung pastor na ako, tatanggal ako sa pagministeryo, tatanong na ako, bakit ulit mangyari sa akin to? Para sasabihin, pakamatay ka na kasi wala ka namang kwentang tao. Narinig ko yun. And talagang na-experience ko yun. Mabuti na lang, nagsasalta rin ng Diyos. May scripture Ngayon, yung nagsasalta yun, yung volume, depende sa kung ano yung pinakakain mo o pinalalakasan mo ng volume. Buti na lang, nagme-meditate pa rin ako ng scripture. At sabi ng Panginoon bigla, if in the day of adversity, you give up, sabi gano'n, your strength is so small. So, anong karapatan mo para magsalita tungkol about me, di ba? Kung ikaw mismo, wala kang energy para ma-overcome. At dinugtungan niya pa, if you cannot run with foot soldiers, how can you run with horses? Yun yung mga scriptures yun, meditate ko on daily basis So, pag narinig ko yun, sabi ko, Kaya ang ginawa ko, sa halip na tumuloy ako dun sa tatalunan ko, naghanap ako ng bundok na mas mataas. Doon ako nanalangin. Nalakad ko na sa oras. As everyday, aakit ako dun sa bundok na yun para manalangin. Umaga, hapon. Umaga, hapon. Hanggang sa may lumapit sa akin bata, sabi niya, Pastor, ano ginagawa niyo? Ba't kayo maakit sa bundok? Alam niyo bang gusto kayong patayin ng mga tao dito? Oo. Sabi ko, abay mabuti! At least hindi na ako! Grabe! Sabi niya, kayo wag kayong aalis, kayo kung maaari may kasama kayo. Di sumama ka sa akin. Sinama ko. Sumama siya, nanonood siya sa akin. Nagtataka, sabi niya, ang tagal niyo makipag-usap sa Diyos. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sabi niya, tapos, mamaya, pinaliwanag ko, sineran ko ng gospel. Mag-share ko ng gospel, nagtawag pa ng iba. Kaya bago ko maibalik sa Maynila, 30 mga kabataan yun na umaakyat kasama ko nananalangin. No? At yung mismo sumama ng una, gusto magpastor.
gusto magpastor. Sabi niya, gusto ko pa magpastor. Nagko, sige, mag-aral ka mabuti, tapos bumalik ka, tanungin mo sa Lord kung yan ang will ng Lord sa'yo. Hindi na kami nagkita ulit, pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos sa opportunity na makasama ko sila at makita ko yung kamay ng Diyos. At yun nga, the rest is history. Nakabalik na ako sa ministry, sa ibang ministry na, sa ibang anyo. Dahil yung pinanggalingan ko na nag-alis sa akin, hindi ko na rin po alam kung ano po ang kasalukuyang kalalagayan. Kaya hindi rin ko po inalam na kasi hindi ako chismosang tao. Focus ako sa pinagagawa ng Diyos. Diba? Ayoko nang tumingin sa likod. Gusto ko lagi nakatingin sa harap na si Lord na sa harapan. Grabe kuya, nakakaiyak naman ho yung kwento nyo. At nakakatuwa kasi talagang si Lord talaga, hindi sinasayang ang inyong pain, ang inyong mga sufferings. Yes. Kasi kabahagian ng palatuntunan ng Diyos. Amen. Ang ating mga pains and sufferings, kasama yan sa palatuntunan ng Diyos. Yan ang nagpapatibay sa atin. Remember, if we are to minister to other people, yung ating discomfort na napagtagumpayan will comfort others. Wow. In time, darating yun. Pero kuya, okay lang po ba? Kasi andyan na tayo, may mga struggles, may mga, kumbaga nagawa na tayong mga kasalanan. May nagtanong kasi dito meron po ba kayong ginagawang deliverance? Ano po ba yung deliverance, kuya? Ano po ba yung parang nagpapalalamog po ba kayo, deliverance? Ano ba? Delivery yun. Delivery. Deliverance ang tawag. At ito, deliverance. At meron din ho, speaking in tongues. Ayan. Ano ho ba yung speaking in tongues? Chismosa lang ho ba yun? Ano ho ba yun? Naku, medyo sa spiritual. Doctrinal. Kaya, doctrine ito, to. Ate Hana, kayang-kaya ni Kuya Bong to. Kuya Erwin, saan man kayo naroon? Pinagtutulungan niyo. Hindi, we miss you. Ayan. Kaya yung pinagitlaan ako rito. Ayan. Anyway, pag-usapan natin muna yung issue ng speaking in tongues bago yung issue ng Iba-iba ang paliwanag ng tao when it comes to speaking in tongues. To some scholars, they were saying that it must be a language na common sa tao. No? Ito yung common na dapat mayroong nakakaintindi. Which is, on the other side, mukhang tama naman. Totoo naman yun. Kasi sa Acts, nag-speak in tongues sila, naintindihan ng mga tao naintindihan. Pero ang isang contention doon, sasabi na, if those are 120 people na sabay nagsasalta, paano maintindihan? Dito lang Tagalog lang yun, sabay-sabay nagsasalta. Ang hirap intindihin. Ang ingay. Isang salita pa lang yun. Isipin mo may Hapon, may Chinese, ang gulo-gulo niya, ingay niyan. So most probably, it was the Lord who really gave them the understanding. Doon sa bagay na yun, it was a miracle for them to know that somehow these people are praising God in their own language. Di ba? So yun ang isang contention doon sa isang pananampalataya. To me, nung tinitingnan ko on my personal note at sa sarili kong research and pag-aaral, and this is what I found out when it comes to speaking in tongues. Samahan niyo po sa 1 Corinthians chapter 14. Sa amin pong pag-aaral bilang mga tagapangaaral, tagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos, crucial sa amin ang context. Crucial sa amin ang genre. No? For example, sa bahagi po ng Corinthians, kasi yung pong nakita natin sa Acts chapter 2 that then they began speaking in tongues and they understood it as if they were talking their local language. Sabi niya, yun ay very descriptive. Nakanya, very descriptive. Pag sabi, and everyone spoke in tongues, that was a description. Maaring akala ko lahat pala nagsasalta, pala iba doon hindi. Pero it seemingly everybody was speaking. Pero dito, sa prescriptive passage ito makikita ninyo. When Paul discussed about speaking in tongues, sa 1 Corinthians 14, how did he describe it? Ano sabi niya? Basahin natin para makita natin. Verse 2. Sabi niya rito, kasi dito in-encourage niya, lahat sana makapagsalita, may spiritual gifts. Sabi niya, verse 14, verse 1 na lang para may context. Pursue love, yet desire earnestly spiritual gifts, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue, kasi at that time, pinagtatalunan nila kasi yung tungkol sa tongues na gusto lang, for one who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands. Sabi niya, but in his spirit, he speaks mysteries. So from this very passage, sinasabi ni Paul na yung speaking in tongues is speaking in mysteries.
that no one understands. Kasi you are speaking to God. Nako nyo? So it's not necessarily a local language. It may be a language, something else, na talagang nobody understands. Kaya nga, kung ito ay local language, you just need someone who is local who can interpret. But the interpretation is also a gift. A gift of interpretation. Nakuha niyo? So kung ito ay gift, galing din kay God yung interpretation. So it is not something na, kaya nga, sabi naman nila, parang hyperbole yung, if I speak in a language in the tongues of men and of angels, hyperbole lang yung angels. But to me, sa akin personal, coming from this passage, parang sinasabi talaga na there is tongues of angels. Na parang kumbaga sa Lord of the Rings. Wow. Mga Elvis language, di ba? Yan, rock and roll. Ay, hindi, joke lang. Hindi nyo nakuha. Elvis Presley. Hindi nyo naintindihan. Pero balik tayo dito. So, when it comes to, to speaking in tongues, itong gift na to, talagang something that you used speaking mysteries unto the Lord. Alright? Now, but not everyone speaks in tongues. Yun ang sabi sa verse 12, sa chapter 12. Do all speak in tongues? Obviously, the answer is no. Now, dito naman, so ano pang sinabi niya? And again, si Paul gave again a further explanation. Sabi niya dito, sa verse 5. Sabi niya, now I wish that you all spoke in tongues, but even more that you would prophesy. And greater is one who prophesies than one who speaks in tongues, unless he interprets, so the church may receive edifying. Kasi nga, speaking in tongues, walang makakaintindi. So somebody has to interpret. Kaya yung gift, binibigay din yun. No? Kaya ang sabi ni Paul, if you read further, don't practice it kung walang interpreter. Huwag mong gagamitin. Kasi magkikreate lang ng confusion. Kaya, in your private time, baka pwede. Sabi dito, verse 6, but now, brethren, if I come to you speaking in tongues, what will I profit you unless I speak to you either by way of revelation or of knowledge, or prophecy or preaching? Yet even lifeless things, either flute or harp in producing sound, if they do not produce a distinction in the tongues, sabi niya, how will it be known in what is played on the flute or the harp? For if the bugle produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle? So why also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known what is spoken? Kaya hindi, kumbaga, in public, huwag mo nang gamitin. Kasi ano ba ang purpose mo? Para magmalaki ka. And sabi, uy, may isang gift in tongues. Hindi, wala naman nakakaintindi kasi it is not meant to serve ourselves, but it's meant to serve others. Kaya ang encouragement niya, I would rather have gift of prophecy where I can speak the messages of God towards people. Okay ba yan? Para ma-edify. Anong purpose ng tongues? Bakit pa binigay ng Lord? To edify oneself. Para ma-edify ka. Personal mo yan. Kasi minsan down din tayo. And if we have that gift, praise God, magagamit natin, na i-encourage tayo personally without even understanding about it. Bakit? Sabi natin na yan, verse 13, therefore let one who speaks in tongues pray that he may interpret. Pwede mo na hingin ng interpretation. For if I pray in tongue, my spirit prays. Tama? You're speaking mysteries to the Lord. But my mind is unfruitful. Kasi di mo naintindihan eh. But my mind is unfruitful. What is then the outcome then? I will pray with the spirit, sabi ni Paul, kasi gusto niya rin ma-identify, and I will also pray with the mind. Tama? I will sing in the spirit, with the spirit, and I will also with the mind. So, anong kino-correlate niya? When he prays in the spirit, he prays in the tongue. With the language na he does not understand. He's speaking mysteries. Sorry itong explanation nito is a little bit biased on my part because I practice it. Kaya, bias in that sense na doon ako naglilin. Hindi ako masyado naglilin sa other side. But in respect to the church where I belong, I still follow the instruction of my senior pastor. Kasi respeto ko yun eh. Nakuha niya? Ito, sinasagot ko kaya inasabi ko sa inyo in advance na this is my personal take because of my personal bias. But in terms of our belief sa CCF, hindi ito yung tinatayuan namin. Pero walang problema. This is non-essential, ibig sabihin. In other words, I'm giving an example how we can live in harmony without trying to be kumbaga, uniform in everything. But we are united in the Spirit. Nakuha? Sige po. Dito pala yung direct test natin sa GLC. So, Hi, ma'am. so go ahead.
Sige, okay lang. Tama-tama, nandito po sa audience natin ang ating directors ng GLC. Opo. And ayoko naman pong na hindi niyo marinig yung idea. Speaking in tongues is biblical, but insofar as CCF position is concerned, it is one of those non-negotiable, meaning to say you can have different views on this. It's not something that is so essential. Kasi di ba Pastor Peter has separated what is essential, salvation by faith, but there are also non-essentials like maybe women as pastors, yung mga ganon. Those are non-essential. So this falls under one of those non-essentials. But we acknowledge that it is the gifting of the Holy Spirit. But it's not something that you're above everyone just because you have that gift. Amen. Very good. Ganda. So, ito pag sinabi mo essential, it is salvific. Ibig sabihin, it affects your salvation. Okay? Pag non-essentials, hindi naman yan ma-apektuhan yung pagpunta mo sa langit. Okay? Kaya yung word of God, the authority, that's very essential. Kasi pag hindi God's word yung Bible, hindi, ano, paniniwala natin. Mahirap yun. Resurrection of Jesus is very essential. That Trinity is very essential. Kasi we don't need, we don't preach a different Jesus. So, yan. So when it comes to gifts, ayan, pwede na tayo magkaiba-iba dyan. Kasi siya naman nagbibigay ng gift. Hindi naman tayo ang nag-decide what gift we should receive. Si Lord nagbigay nun. So kung ano binigay sa atin, Lord, tanggapin natin. Amen. Alright? And nakakatuwa naman kasi hindi naman pinagbabawal sa amin na mag-speak in tongues. Pero hindi ako nag-speak in tongues in public. Pag nagpe-pray lang ako mag-isa. Yun lang, minsan napapalakas ng konti, narinig na katabi ko. Wow. Pero tinitingilan ko talaga kasi ayoko namang ma-disturb yung katabi ko, di ba? Pero personally, I'm very blessed to have that gift kasi talaga iba, meron akong kakaibang experience na hindi ko ma-explain sa iba, no? Pero again, that's my personal sabi nga sa iyo, bias and practice kasi. Pero huwag kayong mag-alala kung wala kayo. The Lord loves you just the same. Praise God. Napaka-personal pala talaga ni God. He's a Yes. very personal God. So, ito na, kuya. Maniniwala ba kayo na words of encouragement na? Bilis naman! Oo. So, ito na mga kapatid. Actually, yung... Hindi po nagsasalta sa ito. Oo nga, di ba? Meron Meron ka po bang tayo. gift na, Oo, okay lang yan. Ito, pwede na ho. So, meron pong question. So, pwede ho siyang words of encouragement. Medyo may binanggit ho siyang mga religion. Hindi ko na ho siguro babanggitin yung mga religion. But, in general, what to respond when a friend na iba yung kanyang religion asks about the difference of my church religion niya. And siguro dagdagan ko lang how to siguro share Jesus. Siguro habang ini-explain mo yung difference, paano mo na i-share yung sino ba yung Jesus na sinasabi mo na yan? And yun, mga kuya Erwin. Kuya, ayan, ate, okay. Parang kuya ka na. Hindi ho. Pero, siyempre, unahin na natin sa attorney. Ayan, oo, sige. Ate. Siguro mahalaga to in terms of workplace po, no? So, paano tayo, what if someone approached us na parang we're in conflicting ideas or religion? So, one thing that we shared is to share the gospel in love. We don't need to parang masyadong insisting of what we believe, but rather to believe that God is sovereign. Just pray for the person, but rather, kumbaga, open his heart na we can pray if conflicting man yung ideas, because minsan yung testimony of prayer differs the perspective of a person, na parang minsan in colloquial term, bakit yung prayer mo sinagot, bakit yung prayer ko hindi? So, parang doon niya nakikita yung changes that there's power in the prayer of a righteous man. So as simple as that, and then later on maybe kapag lumalalim na yung relationship nyo as friends, maybe you can share more about the depthness ng truth about the gospel. So, it's more of like journeying with the person rather than insisting what seems to be the truth. Kasi hindi niya, kung close yung hearts niya in accepting what's really the truth or the absolute truth, hindi niya i-accept But rather, he will see you parang as enemy lang, not a friend. Hindi niya kayang i-open up yung heart niya. So, we want to win the heart, not arguments. So in legal, parang we want to win the arguments, but in Christianity, we want to win the heart, not the arguments. Praise God. Amen. Alam niyo po, napaganda ng relationship, crucial yun sa pag-share. Pero yaman ito po yung bahagi na kung saan tayo po ay magiging pagtatapos sa ating part 2 na ito.
gusto ko lang paalala sa ating lahat, we don't need to answer the question being asked. We need to answer the need behind the question. Kasi maraming tao, nagbibigay sila ng tanong na hindi naman talaga yun ang kanilang pangangailangan. Lalo na tayo mga Pilipino, nahihiyain tayo. Yung minsan yung tinatanong natin, iba sa talaga gusto nating malaman. Kaya pakiramdaman natin, ano yung kanyang pangangailangan? Pangangailangan niya ng tagapagligtas, pangangailangan niya ng kapatawaran, pangangailangan niya ng kapunuan ng kanyang emptiness sa puso. Kasi may emptiness tayong nararamdaman. So instead of answering the question, hanapin niyo yung paraan na maintindihan niya ito ang totoo mong kailangan. Maging si Jesus, hindi sinasagot lagi yung tanong. Ang sinasagot niya yung kailangan. Katulad ng sa tubig, sa babaeng, sa balon, di ba? Naalala niyo? Sabi niya, sige, kung gusto mo ng tubig na ito, lumapit ka. Dalhin mo yung asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo. And anong sagot niya? Wala po ako asawa. Exactly. Kasi nga, ang pangailangan mo, you want to be accepted, you want to be loved, kaya ang daming karanasan in the past na hindi natin alam kung ano nangyari, namatayan ba siya ng asawa, meron siyang kinauuhawang bagay that God wants to quench, no? And then, praise God, si Jesus ang sagot. Kaya po, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, lagi niyong iisipin, sa mga ngiti ng mga tao, sa likod nun ay mga umiiyak na puso. No? Sa mga tawanan, sa mga parabagang tagumpay, meron silang hinahanap ng pagtanggap at pagmamahal na tanging si Jesus lamang ang makatutugon. At marahil, yan din ang pinagdadaanan mo. Namapit ka kay Jesus. Sabi Jesus, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Take my yoke upon you. Sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Kaya mga kapatid, isang tawag lang kay Jesus. Andiyan siya lagi, nag-iintay ng tawag. God bless you. Amen and amen. Kaya mga kapatid, taglay na! Kaya mga kapatid, sa dami nating problema, pinagdadaanan, sa dami nating mga hamon sa buhay, ito lang masasabi ko sa inyo, umulan man. Umaraw? Oh, bumagyo! Kung kailangan nyo ng payong, andito po ang payong kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta na po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masayang-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!